Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marie, Tubong, Laguna. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung sumama akong magbakasyon sa probinsya sa May Negros, kung saan naninirahan ng matalik kong kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalang Lourdes. Simula high school hanggang kolehiyo, matalik na kaming magkaibigan ni Lourdes. Hanggang sa nagkatrabaho na kami, magkasama pa rin kaming dalawa. Marami din naman ako mga naging kaibigan noon pero siya lamang ang pinakamalapit sa akin at nakagaanan ko kagad ng loob noon. Nakatira siya sa bahay ng tiyahin niya sa Laguna. Kapitbahay namin ang tiyahin niya, kaya mas lalo pa kami naging malapit na magkaibigan. Para na nga kami magkapatid. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Halos hindi na kami mapaghiwalay. Kay Lourdes ko rin naririnig ang iba't ibang klaseng kwento patungkol sa aswang. Dahil madalas niyang sabihin sa akin na marami daw talagang aswang doon, sa may baryo nila. Ako naman nakikinig lang sa mga sinasabi niya. Hindi man ako masyadong naniniwala. Nawiwili naman ako sa mga pinagkikwento niya sa akin noon. Marami na nga akong nakuha mga impormasyon nun mula kay Lourdes eh. Sa kanya ko unang narinig na kapag kakain ka raw o makikipiesta sa ibang baryo at hindi mo masyadong kakilala ang mga kinakainan mo, patakan mo umano ng kalamansi ang pagkain kakainin para makasigurado kang ligtas ang pagkain binigay sa iyo. Ayon pa sa kanya, mamaya, sarap na sarap ka sa pagkain nakahain sa harapan mo. Yun pala paglipas ng ilang araw, malaman-laman mo na lamang na yanggaw ka na pala. May ganong eksena daw kasing kaganapan at kadalasan nang nangyayari lalo na sa mga liblib na lugar, kagaya ng sa kanila. Sa kanya ko rin unang narinig ang tungkol sa pangangati ng mga aswang. Kapag may bitbit na pangontra ang isang taong lalapitan nito. Kapag langis umano, kumukulo daw yon. Bilang pagbibigay hudyat na may nilalang sa malapit. At kapag ganon, lumayo ka na dahil nasa panganib ang buhay mo. Marami pa siyang sinabi sa akin tungkol sa mga pangontra umano sa mga aswang, pero hindi ko na napagtuunan ng pansin ng iba. Isang beses nga ay naglakas loob ako magtanong sa kanya kung meron bang aswang sa lahi nila. Gawa ng marami siyang alam nun. Sabi niya wala umano. Sadyang marami lang daw talagang karanasan doon sa probinsya nila. Kaya marami siyang alam tungkol sa mga ito. Dahil sa mga ikinikwento niya, nagkaroon ako ng interes na pumunta sa lugar nila at sa mismong bahay ng mga magulang ni Lourdes. Hanggang sa isang beses noon, nagkaroon ako ng pagkakataong sumama sa kaibigan ko. Kinailangan kasing umuwi ni Lourdes sa kanilang probinsya dahil nagkasakit umano ang ina nito at gusto niya makita. Nang malaman ko yon, sinunggaban ko na agad ang pagkakataon at sinabi sa kanyang sasama ako. Nung una, ayaw pang pumayag ng kaibigan ko. Baka raw kasi hindi ko magustuhan at maburyo lamang ako dahil literal na liblib umano doon. Sinabi ko namang ayos lang. Walang problema sa akin kung liblib man ang lugar nila. Hindi yun mahalaga. Ang importante ay makapamasyal ako sa lugar nila at makilala ang pamilya niya. Sama mo na rin si Anton para isama ko din si Luis. Wika ko. Nang tinutukoy naman ang kanya-kanya naming karelasyon. Ano pa bang magagawa ko? Alam ko namang hindi mo ako titigilan sa pangungulit hanggat hindi ako pumapayag eh. Ikaw na lang munang isama ko. Saka na lang yung dalawa. Alam mo na. Matapos ng pumayag ni Lourdes ay walang pagsidla ng tuwang nararamdaman ko. Dahil sa wakas ay makakapunta na ako doon. At makikita ko na rin ang pamilya niya. At hindi lang puro sa kwento ko sila maririnig. May mga bagay kasing bumabagabag din sa isipan ko magmula pa noon. Siguro kuryosidad lang din eh. Kung marami ba talagang aswang sa lugar nila Lourdes.
Palagi kasi niyang kinikwento kaya gusto ko ding malaman. Dumating ang araw ng pag-alis namin. Siyempre mahabang oras ng biyahe. Negros yun eh. Fast forward. Nakarating na kami sa kanila. Hindi ko maiwasang mamangha at magtaka. Namangha ako gawa ng sa tanang buhay ko. Yun pa lamang ang unang pagkakataong makakarating ako sa malayong lugar. May nadadaanan kaming mga magagandang tanawin. Habang binabagtas namin ang daan, bitbit ang mga pasalubong at kagamitan papasok sa purok kung saan nakatirang pamilya ni Lourdes, ay napapansin kong iilan na lamang ang mga kabayan. Napakatahimik rin ang buong paligid at tanging mga usok ng kusina lamang ang nakikita ko't huni ng mga ibon ang naririnig. Maski nga bata o taong palakad-lakad sa kalsada, wala akong nakikita nun. Kung may makita man ako ay nasa loob ng bahay at nakadungaw lamang sa bintana. Pero kapag tinitingnan ko naman at nginingitian, mabilis na umaalis sa pagkakasilip sa bintana ang mga ito. Parang mga takot dahil madaling-madali ang mga yun sa pagsarado ng bintana. Tama si Lourdes, Sir Seth. Liblib na liblib talaga yung lugar. Hindi simentado ang daan. Maliit lamang yun, nakakasya lamang ang pangdalawahang tao. Maski ugong ng sasakyan ay wala akong naririnig. Parang papunta na nga yata kami sa bundok o kaduluduluhan ng Pilipinas. Sa isip-isip ko pa, tama nga ang kaibigan ko. Liblib talaga ang lugar nila. Malayong malayo sa inakala ko nun. Lourdes, matanong ko lang. Bakit parang takot na takot yung mga tao dito? Kanina kasi doon sa danaanan natin, may matandang babae nakasilip sa bintana. Nginitian ko umalis sa pagkakasilip. Nagmadaling magsara ng bintana. Sandaling tiningnan ako ni Lourdes at sinabihang hayaan ko na lamang umano at huwag ko nang pansinin ang mga taong kumikilos ng kakaiba. Sadyang ganun lamang raw talaga sa kanilang purok. Ilag ang mga tao dahil natatakot ng mga ito. Makaraan ng ilang sandali, huminto kami sa isang bahay na hindi naman kalakihan. May natanaw akong babaeng nakaupo malapit sa bintana at panay ang pag-ubunon. Nandito na tayo. Halika, bilisan mo. Halos takboy na ni Lourdes ang pintuan ng bahay habang tinatawag ang kanyang ina. Tumingin sa gawin namin ang matandang babaeng kanina pa ubo ng ubo na para bang asong tumatahol. Nang makita nito si Lourdes, biglang lumiwanag ang mukha at nagmamadali ng tumayo't binuksan ang pintuan. Masaya akong nakipagkilala sa ina ng kaibigan kong. Tawagin na lamang natin sa pangalang Linda. Agara namang tinawag ni Aling Linda ang iba pang mga kapatid ni Lourdes. Isa-isang ipinakilala sa akin. Ramdam ko ang kagalakan at magiliw na pagtanggap nila sa akin sa munting tahanan nila. Gawa sa pawid ang bubungan at kawayan naman ng dingding ng bahay. Nakaangat sa lupa ang sahig ng bahay nila. Yari sa tabla. Pagpasok nga namin ng bahay ay pinagpahinga na muna kami ni Aling Linda dahil maghahanda lamang daw siya na makakain namin. Sinabi naman ni Lourdes na ito na lamang ang maghahanda at huwag na mag-abala pa ang ginanito at magpahinga na lamang dahil baka mapagod pa ito. Pero mapilit ang ina ni Lourdes. Iginiit nitong ito na lang raw ang maghahanda at magpapahinga na lamang muna kami. Matapos makapagpahinga, sumunod ako kay Lourdes na pumunta sa kusina. Aalamin niya raw kung nakaluto na bang nanay niya. Nang nasa kusina, una kong napansin yung mga butas-butas sa pawid nila bubong. Bago pa naman yung pawid pero kapansin-pansing tad-tad na yun ang butas na parabang pinagtutusok-tusok yun ng matutulis na bagay. Lalo na doon banda sa may lutuan. Hindi ko na malayang matagal-tagal na pala akong nakatingal at pinagmamasdan ng bubungan habang nakakunot ang noo.
Alam mo ba, Iha, yung mga butas-butas na yan ay hindi dahil sa kalumaan ng bubungan namin. Sinadya yan dahil ilang gabi nang inaakit ng asawa ko ang bubungan namin at pinagtutusok-tusok niya ng itak. May kung ano kasing gumagapang dyan sa itaas kaya nagkabutas-butas eh. Saglit na tiningnan ko si Aling Linda. Tapos muling tumingala. May napansin kasi ako sa ibang parte ng pawid na para bang pula. Parang may kung anong kalawang na tumulo doon. Aling Linda, iyon pong taas, yung may bahid na kulay pula. Pintura po ba yan? Di ba po hindi naman pinipinturahan yung pawid? Umiling-iling ang ina ni Lourdes nun. Hindi umano pintura ito. Meron umano silang bisita tuwing gabi nun. Nagpapabalik-balik daw ilang linggo na ang sakit ng bunso niyang anak. Kaya hindi din sila nakatulog ng maayos tuwing gabi. Gabi-gabi umanong may lumapag sa bubungan. At nung nakaraang gabi lang, siguro sa inis na rin ang tatay ni Lourdes, hindi na ito nag-alangan pa na tusok-tusukin ang bubungan kung saan banda lumundo. Yung mga butas na yon na may kulay kalawang, hindi yun pintura. Baka umano may natamaan ang tatay ni Lourdes nun na siyang gumagapang sa bubungan. Gawa ng matapos kasi nila maitusok ito. Nakarinig sila ng malakas na paghuni. Umaalingaw-ngaw umano sa buong paligid bago ito nawala. Ewan ko kung bakit direkta itong ikinuwento sa akin ng nanay ni Lourdes. At gaya ng sabi ko, hindi ako naniniwala pero kinilabutan ako noon. Para kasing kung paano magkwento si Lourdes noon, ganun na ganun din ang kanyang nanay. Mas lalo pa akong kinabahan ng magkwento ang ina nito tungkol sa ilang beses nang nagpabalik-balik sa bahay nilang nilalang. May sakit daw kasi siya at para sa mga nilalang sa tabi-tabi, mabango sa kanila at kaakit-akit ang taong may sakit. Kahit na malayo pa sila sa taong may sakit ay nalalanghap nila ito at natutunto ng bahay ng taong yon. Habang pinapakinggan ko ang nanay niya, parang normal lang. Parang normal lang sa kanila ang ganong klaseng pangyari. Sabi ko sa'yo maraming aswang dito eh. Ngayon mo sabihin sa akin nagbibiro lamang ako. Wika ni Lourdes nun. Sinaway ni Aling Linda si Lourdes at sinabihang wag nang magkwento pa. At baka matakot umano ako. Sumagot naman ang kaibigan ko sa kanyang ina. At sinabing hindi naman raw ako matatakotin. At hindi ako naniniwala. Alas 6 na ng gabi nang dumating ang ama ni Lourdes. Gaya ng ina at mga kapatid ng kaibigan, magiliw din akong kinausap ng ama ni Lourdes na si Mang Isko. Habang nagkakape at nagpapahinga, kinausap niya si Lourdes noon. Sinabi niyang kanina umano, pag uwi niya ay nakasalubong niya ang matandang si Lola Florita. Sinabi umano sa kanya ng matanda na sana hindi na muna nag-imbita si Lourdes ng kaibigan sa bahay nila. Hindi naman umano lingid sa kalaman ni Lourdes kung ano yung mga nangyayari sa kanyang lugar. Kaya nga walang bisita palagi sa baryong yon. Simula nung huli mong bakasyon dito sa atin parang lumala Bukod sa nabawasan yung mga kapitbahay natin parang dumadami sila. Tiningnan ako ni Mang Isko. Humingi siya ng tawad kung bakit niya napagsabihan ng anak niya. Masyado lang raw kasi talagang may mga nangyaring hindi maganda sa kanilang purok. At ayaw niya mapahamak ako noon. Pero wala Nandun na ako. Kaya wala na nga magagawa pa. Hindi naman pwedeng pauwiin o palisin kaagad ng ura-urada dahil kabastusan yon para sa kanila. Total nandito ka na din naman Iha. Makinig ka na lang sa amin kung ano yung mga mangyayari, di ba? Kung ano man yung maririnig mo, wag na wag kang sisigaw o gagawa ng ingay para hindi ka na mapansin pa.
Nilakasan ko ang loob at sinabi kay Mang Isko na wala siyang dapat sisihin. Na ako naman talaga nang pumilit na sumama kay Lourdes noon. Dahil gusto kong makilala ang pamilya nito. Kahit na ilang beses na akong binalaan ni Lourdes na yun nga, delikado nga sa kanilang lugar noon. Kinagabihan, bago kami nagpasyang matulog, nagkwentuhan muna kami ni Lourdes. Nag-iisip siya kung saang lugar kaming mamamasyal para hindi umano ako maburyo habang nagbabakasyon. Sinabi niya ring sasamahan niyang magpapatingin sa pagamutan sa bayan ng kanyang ina. Sasama ba daw ako sa kanila? Tumango naman ako at sinabing sasama ako noon. Hindi ako pwedeng maiwan sa bahay dahil wala naman akong gagawin. Isa pa, natatakot ako doon sa sinabi ng ama niya. Kaya't kahit saan man siya magpunta, isasama niya ako palagi. Maliban na lamang kung magbabanyo siya. Sa katagalan ng pagkikwentuhan namin, Sir Seth, ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako nun. Siguro, dala na rin ng pagod sa mahabang biyahe papuntang probinsya. Kaya ganon. Pero makaraan ng ilang oras at sa palagay ko ay nasa kalagitnaan na ng gabi. Bigla akong naalimpungatan. Naramdaman ko ang sunod-sunod na pagyugyog ng balikat ko. Nung tingnan ko kung sino ang yumuyugyog nun, nakita ko si Lourdes. Gising na rin pala ito at nababakas ko ang takot sa mukha niya. Magtatanong na sana ako kung bakit niya ako ginising pero agaran akong napasinghap ng walang ano-ano'y mabilis niyang tinakpan ng bibig ko. Sumenya siyang wag ako maingay. May tinuturo siya sa bubungan ng bahay. Nang tingnan ko at pilit na inaninag ang parte kung saan may itinuro si Lourdes, ay halos gapangan ako ng kilabot sa buong katawan. Nang maaninagan kong may nilalang sa taas nito na para bang gumagapang. Sa bawat paggapang ay lumulundo ang bubungan at bumabagat ang paa ng nilalang na yon. Maliban nun, nakarinig ako ng mahinang pag-angil ng parang pusang naghahanap na makapareha. May panakanakang pagkutkot rin akong naririnig na para bang may nagbubutas ng bubungan nun. Sumenyas si Lourdes na marahan umano kaming tumayo. Pumunta sa silid ng kanyang mga magulang para sabihin na merong kung ano sa taas ng bubungan. Pero patayo pa lamang kami nang biglang nakarinig kami ng ingay sa kabilang silid nun. Nag-uusap. Naririnig ko rin mula sa mga kapatid ni Lourdes sa kabila ang pangalan ng kanilang ama. Walang tigil sa pag-ubo ang ina nito. Dahilan para magkumahog ang kung sino mang nilalang ang nasa taas ng bubungan na pumunta sa pwesto kung nasaan ang hinihigaan ng kanyang ina. Nasa labas si tatay. Huwag ka maingay. Bumulong ako sa kaibigan ko. Nagtanong kung anong ibig niyang sabihin. Bakit nasa labas ng 10 oras ng gabi ang kanyang ama? Sinabi niya namang mukhang pinuntahan ng kanyang tatay ang tiyuhin niya para magpatulong. At mukhang napainom na naman siguro yun ng alak dahil kanina pa hindi umuwi. Nung tumayo na kami, ingat na ingat nang maglakad palabas ng silid. May inabot sa akin yon. Nung tingnan ko kung ano ito, nagulat ako at nanlaki ng mga mata ko. Dahil sa isa yung patalim na kasinghaba ng isang dangkal. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin ko sa binigay niya. Nagwika naman siyang proteksyon ko umano yon kung sakaling mang may biglang pumasok na kung ano. Halika, samahan mo ako, sabi niya. Saan tayo pupunta? Sa may kusina daw kami banda. Kukuha siya ng asin. Nang sa ganoon ay malagyan niya ng asin ang palibot ng bahay. Pangontra daw kasi yon sa aswang at takot lumapit ang nilalang kapag may nakapalibot na asin sa kabahayan.
Nagmamadali naman akong sumunod sa kaibigan ko. Ayaw kasing magpaiwan at baka mamaya ay bigla na lamang may kung anong humablot sa akin sa bubungan. Hanggang sa may naaninag ako, Sir Seth. Tinitigan ko yung maigi. Napahiyaw na lamang ako noon nang makita kong may nakalambitin sa labas ng kusina. Kawayan lamang kasi ang dingding sa may banggera at may awang itong malalaki noon. Kitang-kita ko ang nasa labas ng bahay. Napakalaking paniki yun, Sir Seth. Dali-dali akong hinila ni Lourdes palabas ng kusina. Kulang na lang, kalat ka rin niya na ako dahil sa totoo lang, ramdam na ramdam ko yung paninigas ng mga paa ko na ayaw na maglakad eh. Yung nilalang na yon, mabilis na tumalon at parang nagulat rin yun sa ginawa ko. Maya-maya pa, sunod-sunod nang kumalampag ang pintuan ng bahay. Para bang may nagmamadaling makapasok ang kung sino man sa labas noon. Baka si tatay na yan, wika ng bunsong kapatid ni Lourdes. Nagmadali itong lumabas at akmang lalapitan na sana ang pintuan. Pero maagap na hinawakan kaagad ng nanay ni Lourdes ang bunso niyang kapatid at sinabihang huwag buksan ang pinto noon. Hindi yan yung tatay mo. Hindi kakatok yung tatay mo dahil may susi yun. Hindi siya yan, sabi ni Aling Linda. Dahil sa sinabi niya na yon, lalo akong kinilabutan. Lahat pa naman kami doon sa bahay puro babae, kaya wala kaming laban oras na makapasok ito. Dagdag mo pa na may sakit ang nanay ni Lourdes noon. Nay, nasaan po si tatay? Tanong ni Lourdes sa kanyang ina. Ayon naman kay Aling Linda, pumunta umano yon sa tiyuhin niya para humingi ng karagdagang pangontra sa mga aswang. Pero kanina pa umano yon. Hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi. Kagaya nga ng sinabi ni Lourdes, baka sumabit na naman umano sa inuman. Sama-sama kaming nagsusumiksik malapit sa upuan. Wala nang kahit sino sa amin ang gustong lumapit doon sa pinto na yon. Patuloy pa rin ang pagpupumilit ng kung sinong nasa labas na pumasok sa loob ng bahay. Makaraan lamang ang ilang segundo. Tumigil na sa pagkalampag ang kung sino mang yon. Hanggang sa walang ano-ano, sa gitna ng katahimikan, nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa bahay. Boses yun ng ama ni Lourdes. Bukod pa doon ay may ibang boses pa akong narinig pero hindi ko nakilala ang mga yon. Rinig na rinig ko na meron silang hinahamon. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas ng bahay, kasabay ng malakas na pag-atungal na parang nasasaktang hayop o nilalang nun. Habulin nyo! Natamaan ng baril! Hindi makakalayo yun! Mga yabag ng paang narinig kong mabilisang tumakbo papunta sa likuran ng bahay. Hinahabol yon. Makaraan ng ilang minuto, narinig na namin ang boses ng mga kalalakihang papalapit sa bahay ng kaibigan ko. Nang binuksan ng ina ni Lourdes ang pintuan, maraming talsik ng dugo ang damit ng tatay nito. Meron ding bahid ng dugo ang itak na hawak-hawak niya. Doon namin nalaman na mga kaanak pala lahat ni Lourdes sa mga kalalakihang yon. At kaya pala ito natagalan yung tatay nila. At dahil nagpulong-pulong pa ang mga ito kung paano nila tutugisin ang bisita nila tuwing gabi. Masyadong mahaba na raw ang panahong pagtitiis sa pamimirwisyo nun. Lalo na't itong apektado ay si Aling Linda. Bali doon sila nagpalipas ng umaga, Sir Seth. Yung mga ibang kalalakihan na sumugod umano doon o sumunod sa aswang, hindi na sila tumuloy pa. Dire-diretso kasi umano itong tumakbo, papunta sa kabilang baryo. Hindi pumapasok doon ang mga tao sa lugar nila Lourdes dahil
sintong baryo umano sa kabila. Yun yung sinasabi nila na purok o marami ding mga aswang. Kaya hindi na sila nagtangkang pumunta doon. Mga 2 araw lamang ako doon, Sir Seth. Makalipas ang 2 araw, hindi na kami pinayagan pang manatili doon. Umuwi kami, pabalik ng Laguna. Ilang linggo ang nakalipas. Siguro nag-ipon lamang si Lourdes noon at nangutang. Pinapunta niya na yung kanyang nanay sa may Manila noon. Bale, doon ito pinagamot sa isang pampublikong ospital na maraming libre. Gumaling naman. Umabot pa ng kalahating taon na pananatili nito sa Laguna hanggang sa bumalik din ito sa Negros. At magmula nga noon, wala na akong naging balita sa kanila. Pero mukhang ayos naman sila ayon kay Lourdes noon. Oo, at maiksi ang nangyari sa akin. Kumbaga, isang gabing kwento lang. Pero makapanindig balahibo yon. At sapat na sa akin yung karanasan na yon para maniwala sa mga aswang.